Hi guys! So welcome back to my channel. At ayun na nga, isa to sa mga vlog na hinihintay nyo. Yung kasama ko yung best friend ko, si AbCD. So ayun, hindi ko alam kung ano mangyayari today, pero let's see, diba? So, ito yung parang yung content na ito is Q&A lang with my best friend. Like, kasi ang tagal namin di nag-usap, ang tagal namin di nagkikita, and kakamustahin lang namin yung isa't isa, pagkwentuhan yung mga bagay-bagay na hindi namin mapagkwentuhan through text kasi hindi talaga kami mahilig mag-chat. So, ayan. And just a little story about ourselves then. Kaya don't forget to like this video, share nyo na to, tapos mag-comment kayo, and of course, don't forget to subscribe to my channel. So ngayon, nakapark ako dito sa daan-daan dahil hinihintay ko siya kasi nag-aral siya. And susunduin ko siya kasi kakain kami sa labas. So ayun, bala ko talaga is carpool lang to. Carpool lang siya na, wala lang, kwentuhan lang habang nagdadrive. Kaso baka hindi ko makayanan, diba? So ayan, bahala na kung ano mangyari. So susunduin ko siya and ayun, makikita nyo na siya. Hi guys! Nandito na si AbCD at ayan, nagme-makeup muna siya at nagre-ready siya sa vlog. Magpa-vlog kasi tayo. Aware ka ba? Hindi. Ay, putang ina naman. So, ayan. Kakain muna kami sa chicken. Naglalato-lato siya. Ganyan na si AbCD dong. Gahanap kami ng parking dito sa Boom Chicken. Kasi gusto nyo kumain sa Boom Chicken. Mag-hi ka naman. Hi. Ayun. Kakain muna kami tapos pupunta kami sa CGC. Uy, siya, diba? Oo! Uy, ang galing ko. Wala kaming maparkingan. So, ayun. Mamaya pupunta kami sa CGC. Doon kami magka-content. Kaya, hanap lang kami ng parking ngayon. So, ayan. Kakain kami ng chicken. Mag-start na tayo o isang question. Hi guys. Dito ka titingin. Hindi ako bahala. Mag-edit ako. Sige. Naririnig niyo ba kami? Kumaka. So, habang naghihintay kami, magsasagot muna kami ng isang question. And yung question na yon is, paano kayo nagkakilalang dalawa? Hindi ako nakilala. Hindi kasi, meron akong bestie nun. Dalawa lang kami. And then, classmate niya si AbCD. Tapos, ano nun, syempre, yung kaibigan ko na yun, pumupunta siya sa room ko, tapos kasama niya si AbCD. Hanggang sa, pati ako pumupunta sa classroom nila. And then, naging close kami. Parang nag-usap-usap lang. Tapos, ayun. Nasama ako sa circle. Oo, nasama ako sa circle nila. Tapos, naging magkakaibigan kami. And, ganun lang kami nagkakilala. Sobrang, ano lang. To the point na until now, tignan nyo. Anong year ba yun? 2017? 17. 2007? 16. December 2016. Oh, 2016, December. Doon kami unang nagkasama. Nagkasama ba? Nagkasama? Nag-meet tayo December 2016. Oh, yun. So, yun lang. Matagal-tagal na din kami magkaibigan. And, tatlo talaga kami dati. Pero dalawa na lang kami ngayon. So, standing strong. Let's go. Go, manong ka. Okay, so next question is, ano yung mga bagay na ginawa ng best friend mo na nasaktan ka? Vice versa. Ako muna. Sino mauna? Bato ba topic? Bato topic. Una ako. Una ka. Ano? Yung immaturity siguro pag no circle. Like, before kasi feeling namin na pag kami lang yung magkaibigan, kami lang yung magkasama. Territorial, kumbaga. So, syempre, feeling mo pag nakamit siya ng bagong friend, masasaktan ka. Tapos siya din, pag feeling niya nakamit ka ng, or may bagong circle ka, sasaktan din siya. Yun lang. Ako naman, yung mga bagay na ginawa mo na nasaktan ako. Kasi, nung mga high school, umikot talaga sa friendship yung mundo ko. Like, as in, for the friendship lang talaga. Alam nyo ba na talagang hindi ako nagkakajowa kasi mas focus talaga ako sa kaibigan. And, ayun, ganito kasi yan. Alam mo yung, sobrang sakit tong mga panahon na pakiramdam ko, left out ako sa inyo ni ano. Kasi, tatlo kasi kami, diba? Tapos, alam mo, when it comes to 3 circle of friends, laging yung dalawa close. And kayo yung dalawa na yun, to the point na parang, kasi kami yung magkaklase. hindi lang din yun. Meron din reason na nasaktan ako. Naalala nyo dati, sinasabi nyo sa akin na,
close kayo, lagi kayo nag-uusap kasi hindi ko naman maiintindihan yung sitwasyon nyo kasi wala naman akong boyfriend. Ano pinag-usapan namin ng ex? About sa mga jowa nyo na parang na magkaibigan din sila. Kasi yung mga exes nila is magkaibigan din, tapos sila magkaibigan din. And then, ako yung parang laging nasa likod. Alam mo yun, maglalakad kami sa hallway, sila magkatabi, tapos ako nasa likod. Siguro yung mga bagay na nasaktan ako. And then, ayun nga, pakiramdam ko, hindi ako belong sa friend kasi wala akong jowa. Alam mo, dahil dun sa nung sinabi, basta sinabi din kasi nung isa na, hindi ko maintindihan kayo kasi may mga jowa ako, jowa kayo, tas ako wala. So, alam nyo ba yung ginawa ko? Doon ako nag-start mag-Tinder, mag-Bumble. Naghanap talaga ako ng pwede kong jowain para lang maging belong. Doon ako naging hoe face. Basta yun, doon yung hoe face ko kasi gusto ko talagang mapabilong. And then, marami akong masakit na loob sa inyo nun eh. Naalala niyo yung mga panahon na na meron pa nung sinusundo pa natin nun yung isa na. Kasi meron na rin siyang bagong friend. Tapos parang pinoprotect natin siya dun sa pero parang ayaw niya. Oo. Hindi, parang pinagtabuyan. And siguro for me, yung isa din sa mga pinakamasakit na year is yung grade 10. Kasi grade 10 hindi na kayo magkaklase nun. 18? Grade 10 hindi na din. 2018 ba yun? 2018. Basta yun yung isa sa pinakamasakit kasi magkakawatak na kami noon, iba-iba na kami ng section talaga kasi magkakalayo na, hindi na, kahit malapit hindi na din. So, anong nangyari noon? Yung isa, nagkaroon ng circle of friends, naging close sila. Tapos ito, nagkaroon ng circle of friends. And then ako, ayokong pumasok sa ibang circle of friends kasi para sa akin, sila lang yung kaibigan ko. So, parang, ako kasi, ugali namin, pag lunchtime, magsasabay-sabay kami. And then, ako yung bumababa kasi ako yung mas nasa taas. Oo, bumababa ako. Pupuntahan ko yung isa, tapos sasabihin ng isa, kasama ko magla-lunch, hindi ako makakasama. Tapos, sige, si Absi din naman pupuntahan ko. Pag pinuntahan ko siya, sabihin niya, sabay-sabay kami magla-lunch nila, Tapos, may one time nun, parang hindi talaga nila ako sinamahan. And then, sa sobrang hiya akong kumain mag-isa, kumain ako sa CR. Hindi mo alam yun, syempre. Kumain ako, di ba kasi mga pagkain ng mga bowl lang? Bowl, oo. Bumili ako sa baba, tapos umakit ako, kumain ako sa CR. And then, mangiyak-ngiyak ako kasi bakit ganyan. Tapos nung pag-uwian din, di ko na sila nakakasabay kasi kasabay na nila yung mga group of friends nila. Lalo na pag may mga project or practice, sila tayo magkakasama. And then, doon din siguro yung phase na nag-start na ako mag-inom-inom. Alam mo yung pabarbar na ako. Kasi yung mga classmate ko nun, may mga classmate ako na mahilig mag-inom, mag-bisyo-bisyo, na sa kanila ako napasama kasi talagang naghahanap ako ng mga kaibigan. Sila yung available that time. Sila yung available that time, kaya napasama din ako sa mga like inuman, sa classroom, nag-iinom, ganun, mga nag-guidance kami nun. Para lang, wala lang. Ang sakit lang nun. Pero at least lesson learned yun, di ba? And, naintindihan ko naman na sa mga year na yon, sa mga era na yon, is we were stupid and immature talaga. Like, wala tayong sa tamang pag-iisip. And part of life naman yun. And I'm so glad na, ang dami-dami dati, pero dalawa na lang kami ngayon. Kaya, goods na rin yun. Uy, ang ganda pala nito. Mas maayos siya. Mukha tayo maputla kanina. Ano daw, if we could only one thing together, what would it be? Uy, ano daw? Translator, be. Gusto ko yung mga hindi pa nila natatay. Sabi, what are your favorite or unforgettable moments with your besties? Sabay tayo 1, 2, 3, go! Zambales! Yun yung time na na-stranded kami kasi parang, paano kasi yun? May bagyo. Gagi, hindi bagyo yun. Ay, hindi. May bagyo, tapos nag-risked tayo, kaya tayo natuloy. Tapos na-stranded kasi parang nakalimutan tayo nung susundo na bangka. Kasi island yun di ba? Huh? Island yun. Wait lang, saan na lagi yung sinasabi ko? Ako yung nag-commute tayo sa Zambales, gagi. Na-stranded tayo. Kasama yun sa,
Unforgettable. yung Zambales mo, explain mo yung Zambales mo. Sa Anawangin, ikaw sa'yo. Hindi kami nagpaalam, lalo na ako. Alam ng nanay ko, nasa Paranaque ako, umuwi akong Pampanga, pero dumiretso ako ng Zambales. So, yun yung time na wala siyang kaalam-alam na kung nasan ako, tapos walang signal. Signal sa Anawangin. Tapos, na-stranded pa kami kasi hindi kami nasundo agad ng bangka. Kasi parang, bakit? Matagal yata, basta may nangyari. Oo, Tapos, basta may nangyari. nung gabi nun, di ba nag-set tayo ng tent? Tapos, pag gising natin, bagsak na Bumagsak yung yung tent sa amin. Oo, basta yun. Basta madaming ganap doon. Then, nag-commute lang tayo, kaya parang hassle, Ang hirap, struggle sobra. din yung Ang madami layo. kang bit-bit. Tapos, commute siya. Pagod na pagod. Tapos, hindi natin alam saan tayo sasakay. Hindi din kami prepared sa mga dinala namin pagkain. Oo. May mga hotdog, di naman Yun yung sobrang hirap din kasi hindi mo alam saan ka bibili. Oo. Saan ka kukontak kasi walang signal. Tapos, hindi pa kami makauwi-uwi. Ang taas pa ng alon, takot ako sa... Oo, ang tagal nung bangka talaga nun. Tagal namin naghihintay. Yung akin naman, yung Zambales, is nung kaming dalawa lang. Kasi, parehas yata kami may problema nun. Basta parehas kami may problema, tapos tara magsubik tayo. Ganun. Biglaan talaga siya. Zambales, subik din yun, di ba? Alongga pa naman Ano siya. ba yun? Mas malayo ata sa atin. Oh, subik. Tapos nun, nag-commute kami, bus, pinaba kami sa kung saan-saan. Ang problema nito is wala kaming resort. Wala kaming pinuntahan na cottage or resort. So, ang ginawa namin, naglakad-lakad kami sa beach hanggang makakita kami ng lugar na walang tao. Private yung Oo. property. Naglakad-lakad kami. May nakita kami na parang mga bato-bato lang, malawak lang siya. So, nagtambay kami doon. Tapos may dumating na may-ari na private property pala to. Pero binayaran na lang namin, nahayaan na kaming Tapos mga hapon, umuwi na kami kasi commute lang kami noon eh. Biglaan lang din. Bigla, tapos may dala-dala kaming alak. May dala-dala kaming apple, Sunmig apple. Tapos ayun, memorable sa akin yun kasi yun yung pinakaunang time na tayo lang dalawa magkasama nun eh. Tapos biglaan pa. Biglaan. Ganun yung mga gusto ko mga bigla. Ito yung gusto ko itanong sa kanya nun. Anong naramdaman mo nung nag-open ako sa'yo na bisexual ako? Kasi, dati, lagi ko kung hindi pa ako sure sa sarili ko nung sinasabi ko sa kanya, hindi parang nagkakagusto ako sa babae, tapos gino-joke-joke ko siyang gano'n, parang gano'n. Hindi, parang... Hindi naman ako kontra dati pa. Hindi, di ba, pero napapansin mo yun, lagi ako, hindi, love. Kasi pag may kalandian akong lalaki, tapos parang hindi nag-work, like ko sinasabi, magbababae na lang ako as a joke, kasi hindi talaga ako sure sa nararamdaman ko. So, ano yung nararamdaman mo nung nag-open ako sa'yo na absolutely bisexual ako, gano'n? Kasi Hindi. sure na ako. Actually, parang before pa, diba, kahit sinasabi mong sa babae ka na lang. Tapos sabi ko, try mo muna. Try niya pa muna kasi baka, isip ko kasi nun parang baka nasaktan siya. Baka carried away. Pero nung sinabi niya talaga, okay lang din. Okay naman, walang masama. Tsaka, dun ko na, mas na-feel na, mas masaya ka. Kesa dun sa before. Kasi parang feeling ko before, ginagawa mo lang siyang panakibutas. Oo. Parang ganun. May Ngayon, time na nakikita ko ganun. talaga yung Kasi sa school namin, lagi kami pinagkakamalan magjowa Kami nito. dalawa. Pati yung isa, pati yung tatlo kasi kami, pinagkakamalan kaming magjojowa-jowa. Tapos, parang gusto kong din magkaroon ng lalaki para lang sabihin din nila na hindi sila magjowa-jowa, ganun. Lagi talaga kasi kami talagang tatlo lagi. laging magkasama. Feel ko nga alam na ng buong campus din yun na kami talaga yung trio eh. Hindi pa talaga ako sure sa nararamdaman ko. So, nung sinabi ko sa kanya, naglakas loob talaga ako. Hindi Tas naman ayun. na nakakagulat. Hindi naman. Kasi yung pormahan ko pa lang tsaka kilos ko parang may na din, di ba? Wala naman din masama. Ikaw mag-ask. Ito, gusto ko. Nung nagka-jowa kayo pareho, may mga nagbago ba sa pagiging BFF? Wala. Parang wala talaga. Wala. Siguro mas naging Nadag- relate lang. Oo. Relate. Like, at least nagkakaintindihan kami. And hindi din namin expect na sabay kaming Hindi talaga, hindi ko papasok sa relationship. Unexpectedly, nagka-jowa siya. Tapos, nagkaroon din ako ng game. Kaya, ayun. Walang nagbago actually. And looking forward nga kami na magsama kaming apat eh. Looking forward kami. Oo. Nadagdagan lang ng tao.
nasa healthy relationship naman siya, which is sobrang happy ako. And sobrang happy din siya kasi, alam niya si Gail. And then, ayun, nakikita din niya na masaya ako kay Gail. And yun lang naman din ang gusto namin, yung makita namin yung isa't isa na masaya. So, ito, last question na lang. Message for each other. Yeah! Yeah! Bakit may message? Alam nyo guys, to be honest, hindi kami sweet ni Hindi Absi. kami thoughtful. Kahit mag-hug, hindi namin ginagawa yan. O hindi, hug, minsan. Like, Pag siguro, kailan ba? parang, oh boy, gano'n, hindi. hindi kami gano'n. Hindi. Or yung, I love you so much, Abby, yung gano'n, hindi kami gano'n kasi nandidiri kami sa isa't isa. hindi talaga kami ngayon. Siguro, gano'n. Hindi kami gano'n talaga. And bihira lang sa amin yung Hindi tayo mag-message. ganun sa kaibigan. Hindi. Hindi talaga, kahit kanina. Hindi kami sweet. Hindi kami sweet niyan, as in. Siguro isa din yun sa mga goods, na okay sa friendship namin na nagbabardagulan kami, hindi kami sweet. As in, di ba yung mga ibang mag-best friend, ay, bestie, alam mo ba, bestie? I love you so much, bestie. Yung mga mag-ganon. Nakigrade friend kami sa ganun. Ito message ko sa'yo. Huwag kang iiyak ha. Uy! Ano ba? Ang message ko sa'yo is sana, ito na yung, kasi alam mo naman na kahit ang dami kong kaibigan, there's no one like home friend. And ikaw talaga yung pinaka-best friend ko talaga, ever since naman. And sana, wala nang makakasira din sa atin. Parang gano'n, kasi pag nawala ka, wala na akong best friend na, diba, best friend talaga. And ikaw din naman ganyan. Tsaka sana, kung ano man meron sa inyo ni Chris, alam ko lang mag-jowa na kayo, pero alam niyo yun, sana, kung sa kanya ka masaya, sana doon ka na lang din. Like, wala na din sana. Hindi na din sana kayo mag-break. Ever. Kasi, kilala ko yung mga tao na nakit sa'yo, and ayoko na maulit din yun. Kaya, ayun. Happy ako kung ano meron ka, and you will always be my best friend. Tapos sa kanila ka nakatingin. You will always be my best friend. Hindi talaga tayo sanay. Hindi kami nakikringe kami talaga. Hindi tayo kaya maging sweet. Nagpa-plastikan lang talaga kami nito eh. Anong message ko sa'yo? Ako always naman concern ko talaga sa'yo yung mental health mo. Kung pwede ko lang, kasi may times na pag nag-open siya sa akin, feeling ko, hindi ko siya kayang i-handle. Baka hindi ko siya ma-comfort. Baka lalong bumigat yung ma-feel niya kapag sinabi ko yung Oo, ganito. dati kasi pag magko-comfort siya, huwag ka nang umiyak. Huwag ka na Oo, malungkot. talaga. Di ba? Parang, ay, thank you Thank you. Nawala yung Tapos parang natatakot ako na kapag dumating yung time na kailangan mo. Tapos, available ako pero hindi ko mabigay yung kailangan mo. Yung parang doon ako natatakot. Pero ngayon kasi parang ano ba? Since mas naintindihan ko yung nafe-feel niya kasi nga mas naging open tayo ngayon na malayo tayo. Pero hindi madalas. Pag lang talaga kailangan ng I mean like yung open yung alam ko na yung nafe-feel mo like yung call of love. Kasi before hindi, may filter din kasi siya before. Ayaw niya maging burden sa iba kaya hindi siya open. So yun, parang hoping na yung openness natin ngayon umabot siya until the end. Wow, the end. Pero yun, kasi ang mahirap magkaroon ng friendship. Ano ba yung term? Like, hindi. Like, mahirap makaranas ng friendship na kahit hindi kami mag-usap, magkaibigan kami. Kasi yung iba, pag di na nag-usap, as in wala na talaga. Mahirap. Like, yung iba, hindi mo maiwasan mag-grow apart, no? Iba yung past niya, iba yung sa akin, iba yung schedule niya, yung plan niya, yung goal niya, iba yung sa akin. Pero, kahit magkaiba kami ng plans, naging dependent tayo masyado sa isa't isa. So, yun. Sana ganun. Tsaka, basta yun, yung openness sa atin, sana hindi mawala. Kasi supportive naman ako sa kanya na ngayon sa mga decisions niya. Kasi alam ko kaya niyang i-handle eh. Lahat. As in lahat. Hindi kami mag-hug ha. Kasi hindi talaga kami sweet. I-upload mo to, yung message.
Oo, Hindi mo malamang. gagawing remembrance na? Hindi, upload ko yan para alam ng iba. So, ayun guys. Maraming salamat po sa pag-support nyo sa amin. And hindi ko alam kung kailan yung next vlog dito. Bahala na. And feel ko, eto na din yung last na magkikita kami kasi uuwi na din ako ng Manila Last niyan. vlog na din to. Kasama ako. Hindi, Sobrang hindi. ayoko ng exposure ng Hopefully, magkaroon tayo ng vlog like, sa naman, partner. Double date, no? Manifesting for double date. So, ayan. Thank you guys so much. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. At mag-comment kayo kung ano mong gusto nyo makitang video next time. So, ito si Absi D. Bye-bye!